Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia at na rin dyan sa Europa. Very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli natin balikan ang ilang mga balitang bumandera nitong nakaraang linggo sa mundo ng Web3. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Nanguna sa mga balita this week ang pagsasabi ng Securities and Exchange Commission ng Pinas na ang crypto trading ay hindi naman pinagbabawal sa bansa, ngunit mandatory ang proper registration and licensing. Sinabi pa ng SEC na it applies to all entities, local or foreign, na nag-o-offer ng crypto services sa mga users sa Pilipinas. Dagdag pa ng SEC na market integrity at investor protection ang tinututukan ng crypto asset service provider rules para makagawa ng free and competitive market na regulated ng ahensya. Ginawa ng SEC ang pahayag sa gitna ng increasing scrutiny ng mga offshore crypto exchanges na nag-ooperate without license sa bansa. Ina-encourage din ng SEC na all crypto-related firms targeting Filipino users to register and adhere sa mga guidelines. Samantala, sa Thailand naman, sinabi ng Thailand government na magkakaroon ito ng sistema para tumanggap ng crypto kapalit ng Thai baht sa pamamagitan ng mga local e-money service providers. Tinatawag na Tourist DigiPay Project, ito ay tatakbo sa loob ng 18 months mula sa 4th quarter nitong taon. Ito ay gagamit ng existing ecosystem na nag-integrate ng digital asset trading system na regulated ng Thai SEC. With the money system na regulated naman ng e-money system ng Bank of Thailand. Magkakaroon din ng safeguards para sa sistemang ito kagaya ng monthly spending limits and a block on direct withdrawals. You know what, maganda ang programa na ito kasi this will breathe new life sa tourism industry ng Thailand and plus, nag-integrate na rin sila sa crypto. Yes, lalo na kapansin-pansin ng mga pagbaba ng tourists na bumisita sa Thailand. This first half ng taon, which was down 24%, so kailangan nilang gawin ito para mas maging welcoming sa tourists, lalo na yung mga into crypto. Sa Hong Kong naman, nag-launch kamakailan ang China Merchants Bank ng crypto exchange dito for professional investors matapos nitong makasecure ng virtual asset provider license. Matapos ang nasabing launch ay sinimulan na nitong mag-offer ng virtual asset trading services nitong nakaraang buwan. The Hong Kong-based crypto exchange allows for 24/7 trading of Bitcoin, Ether, and Tether for eligible investors. Ito ay kahit kinoconsider pa rin illegal ang crypto sa mainland China, kaya naman umiisip ng mga creative solutions ang mga banks to handle digital assets and fintech applications. Nag-ooperate kasi ang Hong Kong under its own rules and is steadily emerging as a local crypto hub. Samantala, sinabi ng presidente ng Eagle Equities Incorporated na banning crypto trading sa Pinas could generate growth para sa local stock market. Dagdag pa nito na wala naman daw nadudulot na maganda ang crypto sa Philippine economy. Ginawa niya ang statement matapos ninawin ng Securities and Exchange Commission ng Pinas na ang recently released rules ng Crypto Asset Service Providers or CAS na pinayagan nito ang crypto trading. Naging hati naman ang reaksyon ng marami both sa crypto community and finance community sa binitiwang statement na ito. Merong pumapabor at merong hindi rin namang sumasang-ayon. Overall, ang sentiment ay mostly negative sa banning ng crypto and toward the Philippine stock market. Dagdag pa ng iba na imbes na i-ban ang crypto, dapat ang mga kumpanya ay mag-invest sa Bitcoin at iba pang cryptocurrencies. That way ay magbuboost ito ng company revenues and ultimately strengthen the stock market itself. There you go, dahil nga Asian country tayo, hati talaga yung mga opinion ng mga tao, lalo sa Pilipinas kasi usually ang mga naisip natin when it comes to crypto is scam. Pero if you do your own research, guys, please do your own research. Mas malilinawan kayo kung ano talaga ang kayang gawin ng crypto. Sabi nga nila, hindi pa naman daw late tayo kung mag-i-invest pa tayo kahit ang price ng Bitcoin ay nasa 120 na. With that being said, and rounding up our news for this week, para sa mga nag-aakalang patapos na ang bull run, may prediction na inilabas kamakailan lang ang Wall Street firm na Bernstein na ang bull run may well extend into 2027 with Bitcoin potentially soaring to $200,000. Wow, dagdag pa ng prediction ng Bernstein na nakikita nito ang mga exchanges na Robinhood,
Coinbase and Circle are positioned to benefit from this extended rally. Kaya sa mga ways na nanonood dyan, baka naman. Again, hindi kami nagbibigay ng financial advice, but still do your own research and be safe when trading. Volatile ang crypto, so always monitor the charts and ask for help when you need it. At yan ang mga mainit na balita at muhinang happenings sa Web3 this week. Ako po si Adrian, and don't forget to subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli, ako naman si Krista Two Moons. Magkita-kita tayong muli next week as we give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy niyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Three Chronicles. Medyo sad in a way kasi yung mga Pilipino ay hindi pa rin talaga well-versed when it comes to the crypto space.